Sa larangan ng Midworld, si Walter Paddock ay isang walang awa at ambisyosong mangkukulam na dumudukot sa mga bata mula sa buong realms, kabilang ang Earth. Ang mga batang ito, na nagtataglay ng mga psychic powers, ay nakatali sa isang contraption na ginawa ni Walter na may layuning gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang salakayin ang The Dark Tower na matatagpuan sa gitna ng universo. Pinoprotektahan ng Dark Tower ang lahat ng realms mula sa kadiliman ngunit maaaring sirain ito ng isip ng mga bata. Nagising si Jake Chambers sa isang lindol at alam niyang sinusubukan ng lalaking nakablak na sirain ang Dark Tower mula sa kanyang mga panaginip. Habang pinapanood ng kanyang stepfather na si Lon ang balita tungkol sa serye ng mga pandaigdigang lindol, ipinaalala sa kanya ng ina ni Jake na si Lori ang kanyang appointment after school sa psychiatrist na si Dr. Hotchkiss. Ang tunay na kahulugan ng kanyang mga pangitain na hindi niya alam, ang mga ito ay higit na itinatakwil bilang masamang panaginip lamang ng mga matatanda sa kanyang buhay. Gayunpaman, kahit na tinitingnan niya ang kanyang mga sketch ng The Dark Tower at ang Man in Black, alam niyang may mas masama itong ibig sabihin. Sa paaralan noong araw na iyon, nabuli si Jake dahil sa kanyang madilim at apokaliptik na pagguhit na nagdudulot ng kaunting alitan. Sa panahon ng kanyang appointment mamaya, si Dr. Hotchkiss ay tumingin sa kanyang mga guhit at nagtanong kung naniniwala pa rin si Jake na ang mga lindol ay dahil sa Dark Tower na inaatake. Naniniwala si Jake na ang kadiliman lang ang mananatili kung mawawasak ang tore, at sinabi ng doktor na nararanasan ni Jake ang mga panaginip na ito bilang tugon sa trauma sa biglaang pagkawala ng kanyang ama noong nakaraang taon. Habang naghihintay siya ng bus na pauwi mamaya, nakita ni Jake ang isang lalaking may sunog na balat na kapareho sa kanyang mga pangitain. Biglang binalaan siya ng isang palaboy na layuan ang mga taong tulad niya. Sa bahay, ipinaalam sa kanya ni Lori ang tungkol sa isang espesyal na klinik na nakipag-ugnayan sa kanyang paaralan para sa paggamot sa mga batang dumaranas ng mahirap na oras. Kahit hindi interesado, pumayag si Jake na magpalipid ng oras sa klinik para sa isang katapusan ng linggo. Sa gabing iyon, ibinaba niya ang lahat ng kanyang mga guhit at hinihimok ang kanyang sarili na huwag nang managinip ng isang kakaibang tao sa isang apokaliptik na mundo. Sa halip, hindi lang niya nakikita si Walter sa Midworld, ngunit nakikita rin niya si Roland Deschain, isang gunslinger. Sa pangitain ni Jake, si Roland ay tila imyon sa mahika ni Walter, ngunit ang kanyang ama ay sumuko dito at sa kasamaang palad ay naabot ang kanyang wakas. Nang makakita ng mansyon mamaya, biglang nagising si Jake kinaumagahan na may matinding pakiramdam na mahahanap niya ito. Nag-post siya online upang subukan at maghanap ng kumpirmasyon na ang mansyon ay matatagpuan sa New York. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Lon na ang mga kinatawan mula sa klinik na binanggit ni Lori kanina ay dumating upang sunduin siya para sa katapusan ng linggo. Nang makilala ni Jake ang intake administration supervisor na si Jill at ang driver na si Toby, napagtanto niya na mayroon silang peking sunog na balat na may tahi tulad ng mga tao sa kanyang mga pangitain. Desperado niyang sinusubukang kumbinsihin ang kanyang ina tungkol dito, ngunit pinigilan siya ni Lori. Tinitiyak sa kanya ni Lori na kung nakakaramdam siya ng anumang panganib sa klinik ay agad niya itong susunduin. Sa sandaling iyon, napansin ni Jake ang isang tugon sa kanyang post na nagpapaalam sa kanya na ang mansyon mula sa kanyang paningin ay nasa Brooklyn nga. Satisfied, pumayag siyang pumunta sa klinik. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkuha ng kanyang toothbrush si Jake ay nakatakas mula sa bintana ng banyo. Sa wastong pagkilala sa mga intensyon ni Jake, si Jill ay nakuha si Toby na sundan siya sa bubong. Sa tapat ng bubong at pababa ng fire escape ng gusali, si Jake pagkatapos ay umalis kasama sina Toby at Jill na hinahabol siya. Matalinong nalampasan ang dalawa, pumunta siya sa Brooklyn upang hanapin ang mansyon mula sa kanyang mga pangitain. Napagtanto na ito ay isang abandonadong lugar, pumasok siya sa bahay mula sa isang pasukan sa gilid. Sa loob, nakatagpo siya ng isang portal sa Midworld. Pagkatapos ay sinipsip siya sa portal, na minarkahan ang simula ng kanyang adventurous na paglalakbay. Nang si Jake ay dumaan sa Midworld, naabisuhan si Walter tungkol sa isang hindi autorisadong pagtawid mula sa Earth. Naiintriga, pumunta siya sa kanyang portal upang siyasatin ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Samantala, nadatna ni Jake si Roland at nakilala siya mula sa kanyang mga pangitain. Nang si Roland ay tila hindi interesado sa kanya, sinabi sa kanya ni Jake ang tungkol sa panaginip niya na Man in Black. Naunawaan na si Jake ay tiyak na si Walter ang pinag-uusapan, binyantaan siya ni Roland na magsalita kung may alam pa siya tungkol sa kanyang kinaroroonan.
Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Jake ang ginuhit niya naman in black mula sa kanyang mga pangitain at sinabi sa kanya na nakakakita siya ng mga bagay mula sa Midworld sa nakalipas na taon. Nang makita ang lokasyon sa drawing ni Jake, nanumpa si Roland na hahanapin si Walter balang araw. Upang malaman kung saan matatagpuan ang pasilidad ni Walter sa Midworld at makakuha ng wastong pagbabasa ng mga pangitain ni Jake, iminumungkahi ni Roland na makipagkita sa isang tao sa isang nayon sa kabila ng kagubatan. Bumalik sa New York, dumating si Walter sa inabandonang mansyon sa Brooklyn at nakakita ng isang piraso ng kahoy na may dugo ni Jake. Dinadala niya ito sa isa sa kanyang mga tauhan sa lungsod, humingi siya ng higit pang impormasyon tungkol sa trespasser na ito. Sa labis na kasiyahan ni Walter, ang isang lasa ng dugo ay nagpapakita na ang may-ari nito ay nagtataglay ng purong shine, na nagpapahiwatig na ito ay sapat na malakas upang sirain ang Dark Tower ng mag-isa. Sa kagubatan ng Midworld, nakita ni Roland at Jake ang isang tao na nagtatrabaho para kay Walter. Pagkatapos magtago para makadaan sila ay nagpahinga sa kanilang paglalakbay sa nayon at huminto para kumain. Habang kumakain si Jake, sinabi sa kanya ni Roland ang tungkol sa araw ng huling paninindigan ng gunslingers nang mawala ang kanyang ama. Dahil dito, siya ang huling natitirang gunslinger na humahadlang kay Walter na sirain ang Dark Tower minsan at para sa lahat. Samantala, sinusubaybayan ni Walter sina Jill at Toby para makuha ang address ni Jake sa New York. Habang nangyayari ito, sinubukan ni Jake na muling likhain ang The Dark Tower at ang nakapalibot na pabilog na lugar sa lupa at tinanong si Roland kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Roland na ang lahat ng iba't ibang kaharian sa universo ay umiiral sa loob ng bilog, at ang madilim na tore ay nakatayo sa gitna nito para sa proteksyon mula sa madilim na puwersa na umiiral sa labas ng bilog. Sinabi niya na ang layunin ni Walter sa pagsira sa tore ay ang pamunuan ng isang mundong puno ng mga halimaw. Maya-maya, nagising si Jake dahil sa lindol. Tinawag ito ni Roland na isang beamquake sa halip at sinabing nangyayari ito kapag ginawa ang mga pagtatangka na atakehin ang The Dark Tower. Dagdag pa niya, ang dayandang ng mga sinag na lindol ay mararamdaman sa mundo ni Jake. Makalipas ang ilang oras, nagising si Jake sa boses ng kanyang ama. Sinundan niya ang boses sa madilim na kagubatan at laking gulat niyang makita ang kanyang ama na buhay pa. Gayunpaman, sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay, ang ama ni Jake ay nagiging isang nakakatakot na halimaw. Sa kabutihang palad, nakarating doon si Roland sa tamang oras at mahusay na binaril ang halimaw. Nakakagulat, pagkatapos ay napalitan ito ng hugis sa kanyang ama, ngunit patuloy niya itong binaril nang alam niyang hindi siya totoo. Tiniyak ni Roland kay Jake na ang halimaw ay gumagawa lamang ng mga ilusyon batay sa kahinaan na nararamdaman nila at hindi ang kanilang mga ama ang kanilang nakita. Sa paglalakad pabalik sa kanilang pinagtataguan, nalaman ni Jake na sa bawat pagtama ng The Dark Tower, ilang halimaw mula sa labas ng bilog ang nakapasok sa loob. Bigla silang inatake ng isa pang halimaw. Hinikayat ni Roland si Jake na tumakbo sa ligtas na lugar. Gayunpaman, pagkatapos mahuli si Roland, isang halimaw ang sumunod kay Jake. Kahit papaano ay naputol ang kanyang mga tali gamit ang isang kutsilyo, si Roland ay sumugod at binaril ang halimaw, sa gayon ay nailigtas muli ang buhay ni Jake. Bumalik sa New York, bumalik sina Lori at Lon pagkatapos iulat na nawawala si Jake para lamang mahanap si Walter sa kanilang tahanan. Nakilala siya mula sa mga iginuhit ni Jake, si Lori ay nag-iingat sa kanya, ngunit tama ang ginawa niya dahil mabilis niyang tinapos ang buhay ni Lon. Ina-access ang mga alaala ni Lori, tiningnan ni Walter ang iba't ibang mga guhit ni Jake ng Midworld. Nakita pa niya sa guhit si Roland at nagpatuloy siya sa pananakot kay Lori sa pamamagitan ng pagsasabi na gagawin niyang regalo ang kanyang anak sa asylum. Samantala, ipinagpatuloy ni Roland at Jake ang kanilang paglalakbay sa kagubatan kinaumagahan at nakarating sa isang nayon. Ibinigay ni Roland ang drawing ni Jake kay Ara, ang pinakamalakas na tao sa nayon, sa pag-asang makakatulong siya sa lokasyon ng pasilidad ni Walter. Sa kabilang banda, bumalik si Walter na may balita na hindi na nila kakailanganin ang tulong ng anumang mga bata kung makukuha nila si Jake ng tama. Sa pag-aakalang makikita siya sa paligid ni Roland, ang mga taga-subaybay ay nakaayos upang hanapin silang dalawa sa nayon. Ipinaliwanag ni Ara na ang shine o psychic powers ni Jake ay nasa antas na hindi pa niya nakikita. Sinabi niya na dahil sa kanyang ningning kaya niyang tingnan ang kanilang mundo habang nasa Earth.
Gamit ang kanyang kapangyarihan para makipag-usap sa ningning ni Jake, nakita ni Ara na ang pasilidad ni Walter ay matatagpuan sa layong mahigit 6 na buwang paglalakbay sa hilagang kaparangan. Kapag ginamit ni Roland ang isang portal para putulin ang kanilang paglalakbay, tumugon si Ara na dahil ang lahat ng paglalakbay sa portal ay sinusubaybayan ni Walter, kakailanganin nilang gamitin ang isa sa kanyang mga base upang maiwasang mahuli. Sa pag-alala kina Jill at Toby, itinuro ni Jake na kailangang mayroong kahit isang base sa New York na dapat gamitin para makarating sa pasilidad. Sa balak na hanapin ang base na ito, hiniling ni Roland kay Ara na ipadala sila sa Earth gamit ang nakatagong portal ng village. Sa hapunan makalipas ang ilang sandali, ang natitirang bahagi ng nayon ay nahahati kay Walter gamit ang kanilang portal. Ang ilan ay naniniwala na ito ay mga ngahulugan ng panganib para sa kanilang nayon kung ito ay naging isang kilalang katotohanan na sila ay nagtatago ng isang portal. Sa kabilang banda, labag sa batas ang hindi pagsunod sa isang gunslinger. Nang sinubukan ni Ara na basahin ang nakaraan ni Roland, napagtanto niya na hindi na ito gunslinger dahil pag-aari na ni Walter ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang panig, tapat na sinabi ni Roland sa lahat na ang digmaan na inaakala nilang dapat niyang labanan ay tapos na dahil dumating na ang kadiliman. Sabi niya, ilang oras na lang bago bumagsak ang Dark Tower sa patuloy na pagtama nito at ang dilim na pumapalibot sa kanilang kaharian. Sa pagsasabing ang kanyang interes ay nakasalalay lamang sa paghihiganti hanggat makakaya niya, iniwan niya ang mga taga-nayon upang gumawa ng kanilang desisyon. Kinausap ni Jake si Ara at ang iba pa at sinabi sa kanila na buhay pa siya dahil kay Roland. Makalipas ang ilang sandali, habang hinihintay ng lahat ang pag-align ng portal, sinalakay ng kalaban ang nayon at pinutol ang kanilang kapangyarihan. Nang humiling kay Jake na magtago, sinunog ng kanilang mga kaaway ang nayon at sinimulang patayin ang lahat ng nakikita. Pagkatapos ay pinatay ni Roland ang ilang miyembro ng Teihin gamit ang kanyang baril. Pinagmamasdan ang kaguluhan mula sa malayo sa pamamagitan ng kanyang mahika, napagtanto ni Walter ang presensya ni Roland at iniisip niya kung paano ginawa ang kanyang baril mula sa bakal na Excalibur. Sa pagkilala kay Jake bilang ang batang hinahanap nila, sinabihan ni Walter ang Teihin na hulihin siya, ngunit sa kabila ng kanyang pakikibaka sa kanyang pinsala, itinuon ni Roland ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pinatay ang lahat ng Teihin na nangahas na kunin si Jake. Sumugod si Jake kay Roland at agad silang humakbang sa nakahanay na portal at misteryoso silang lumitaw sa kusina ng isa sa mga restaurant ng New York. Iginigiit na ang pinsala ni Roland ay nangangailangan ng pangangalaga, dinala siya ni Jake sa ospital. Mula doon ay sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina at nag-aalala dahil patuloy niyang natatanggap ang answering machine. Pagkalipas ng ilang oras, bumuti ang kalusugan ni Roland sa ilang mga antibiotic, at umalis siya sa ospital kasama si Jake. Bumalik sa Midworld, pinilit ni Walter si Ara para sa impormasyon tungkol kina Roland at Jake at nalaman na ginamit nila ang portal sa nayon upang makapunta sa Earth. Sa New York, biglang naalala ni Jake ang lalaking walang tirahan at ang kanyang babala tungkol sa mga taong may pekeng balat. Kasama si Roland, pumunta siya upang hanapin ang lalaki upang magtanong kung alam niya ang tungkol sa anumang portal. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para basahin sa isip ang lokasyon mula sa isip ng lalaki nang pigilan siya ni Roland na gamitin pa ang kanyang kinang dahil masusubaybayan ito. Pagkatapos ay tumungo sila sa tahanan ni Jake kung saan ang nakita nila sa kasamaang palad ay ang bangkay ni Lon at ang sunog na katawan ni Lori. Hinihimok siyang isara ang kanyang isip upang maiwasang masubaybayan ni Walter, dinala ni Roland ang umiiyak na Jake palabas ng kanyang bahay. Nang nasaksihan ang kalungkutan ni Jake, nangako si Roland ng paghihiganti at tiniyak sa kanya na sasapitin ni Walter ang kanyang wakas. Napagtanto na interesado si Jake na iligtas ang kanyang mundo, sinanay siya ni Roland sa ilang mga pangunahing kaalaman sa paggamit ng baril. Itinuro pa niya kay Jake ang credo ng gunslinger, ang pagbigkas na nagpapahintulot sa paggamit ng kapangyarihan ng isip at puso. Nang maglaon, pagkatapos makakuha ng sapat na bala para sa paparating na laban, si Roland ay nakontrol ni Walter gamit ang kanyang mahika. Hinihiling na tumakas si Jake, naiwan siyang humarap kay Walter. Bagamat hindi siya pisikal na naruroon, nagawa pa rin ni Walter na pahirapan si Roland sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na lahat ng sumusuporta sa kanya sa kalaunan ay makakamit ang kanilang layunin. Samantala, si Jake ay nahuli ng mga tauhan ni Walter at dinala sa kanyang base sa lungsod upang salubungin siya.
Pagharap sa portal, ginagamit ni Jake ang kanyang ningning para makipag-usap kay Roland at ipinaalam sa kanya na pupunta siya sa pasilidad ni Walter. Nang marinig niya siya, ginamit ni Roland ang kanyang mga bala para labanan ang lahat ng tauhan ni Walter. Habang nakakulong si Jake, sinimulan ni Roland na labanan ang bawat lalaking naglalakas loob na humaharang sa kanya. Siya ay nagwawasak sa kanila at hindi nagpapakita sa kanila ng awa. Sinisigurado niyang magpapasabog din siya, ngunit habang nangyayari ito, nilabanan ni Jake ang kapangyarihan ni Walter, na naging dahilan upang magamit ang isang bahagi lamang ng kanyang ningning. Gayunpaman, nagdudulot pa rin ito ng malalim na epekto sa The Dark Tower na umaalingaw hanggang sa New York na nakikita ni Roland. Sa patuloy na paglaban kay Walter ng buong lakas, nakatuon si Jake sa pagpapanatiling bukas ng portal para kay Roland. Humanga sa mga kakayahan ni Jake, napilitan si Walter na lumakad sa portal at bumalik sa New York upang harapin ng personal si Roland. Ang labanan sa pagitan nila ay baril laban sa mahika. Habang si Roland ay talagang mahusay na umatake, gayunpaman posible, si Walter at ang kanyang mahika ay laging nakakahanap ng paraan upang ito ay maibalik. Sa halip, medyo kahanga-hanga, nahuhuli ni Walter ang bawat bullet ng ricochetting na ipinadala ni Roland sa kanyang paraan. Sa kalaunan, bagaman, si Roland ay bumagsak. Kasunod ng pag-usad ng laban na ito sa bukas na portal, ginamit ni Jake ang kanyang ningning para himukin si Roland na gumising. Habang papasok si Walter para sa kanyang huling pag-atake, binibigkas ni Jake ang Gunslinger Creed para bigyang inspirasyon si Roland na magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang pagbigkas nito kasama si Jake ay nagbibigay ng lakas kay Roland na itutok ang kanyang baril at magpaputok ng isang trick shot na tumama sa target nito. Patuloy na binaril ni Roland si Walter hanggang sa mapahinto siya sa portal at maabot ang kanyang wakas. Matapos palayain si Jake, pinupuntirya ni Roland ang gamit na ginawa ni Walter at sinira ito kasama ang napakalaking compound na nagligtas sa Earth pati na rin sa Dark Tower. Ang lahat ng mga bata na dinukot ay muling pinagsama sa kanilang mga pamilya, at habang ang mga ulat ng balita ay nakikipagbuno sa mahiwagang solar flare na nasaksihan. Sinabi ni Roland kay Jake na kailangan niyang umalis at bumalik sa Midworld at hilingin sa kanya na pumunta rin. Nang walang natitira para sa kanya sa Earth, masaya niyang tinanggap, at kasama nito, muling tumungo sina Roland at Jake sa portal upang maglakbay sa Midworld ng magkasama. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.